Gaano nga ba katotoo yung balita na itong si Jonel Policarpio, yung player na dinraft nitong NLEX Road Warriors at kinukonsidera na isa doon sa pinakamagandang prospect ngayon dito sa PBA, ay gustong magpa-trade dito sa Barangay Ginebra? Para doon sa mga hindi nakakaalam, ito si Policarpio, isa yan sa tinatawag na mga hardworking players talaga. Ito yung mga tipong player na pagdating sa rebound, sa hustle at sa depensa, dyan mo maaasahan. At alam natin na si Coach Tinko naghahanap pa ng isang big man na tutulong dito kay Jamie Malonzo sa power forward. At mukhang itong si Jonel Policarpio, yan talaga ang maganda na kunan nila ng, well, sabihin na natin posibilidad. Alam natin na ang NLEX, tinraft ito si Policarpio dahil kinakailangan nila ng big man. Pero ang tanong ngayon, paano kung mag-request itong matrade dito sa Barangay Ginebra? Meron bang ma-offer ang Ginebra? Well, nandyan itong si Ben Adamos na pwedeng ibigay nitong Barangay Ginebra para dito kay Jonel Policarpio at pakaisama pa nila itong si David Morel. So, ibig sabihin magkakaroon ng dalawang big men itong NLEX Road Warriors kapalit ni Jonel Policarpio. Ito namang Barangay Ginebra, kapag nako si Policarpio, magiging solid na yung kanilang front court. Magiging sentro nila si Aguilar at si Isaac Go. At itong si Policarpio at Jamie Malonzo dito sa power forward. Sa ngayon, mukhang ganyan ang magiging sitwasyon kung hindi makumbinsin ng NLEX itong si Policarpio na manatili dito sa kanilang poder. Si Coach Tinko, alam natin nakahanda yan anytime na mag-offer para dito kay Policarpio. At ang balita nga natin, pati raw si Kaylan Tiongson mukhang gusto na dito sa Barangay Ginebra lumipat. So abangan natin kung itutuloy ng Ginebra yung pag-offer ng kontrata sa mga nabanggit na player para ito'y mapunta sa kanilang koponan. Ang Meralco Bulls ngayon ay tumitingin dito sa mga available na mga players kung sino ang pwede nilang kunin sa isang trade. Bukod kasi dito sa pag-renew ng kontrata ni Chris Newsome, gusto rin siguraduhin ng Meralco na makakukuha pa sila ng iba pang mga big man na makatutulong sa kanilang lineup. Kabilang doon sa tinitignan nila ay ito si Kaylan Tiongson at si Jonel Policarpio. Si Kaylan Tiongson ay kinuha ng rain or shine ni Lasto Painters, pero ang balita, nahihirapan daw ang rain or shine na papirmahin ito ng maximum contract. Parang higit pa raw dyan ang hinihingi nitong si Tiongson. So posible na itong Meralco Bulls ay gagawa ng paraan para makuha nila yan. Hindi pa natin natitiyak kung sino po pwedeng i-offer nitong Meralco dito sa rain or shine. In case nga hilingin nila ito si Kaylan Tiongson. Pero sa ngayon kasi tinitignan ng Meralco na makuha to dahil makatutulong yan dito sa kanilang lineup. Sa panig naman itong NLEX ang nandyan si Jonel Policarpio. So yan ay isa rin pwedeng kunin itong Meralco Bulls. Yun nga lang dahil sister team nila itong NLEX, hindi po pwede na derechahan silang makipag-trade. So kinakailangan siguro na gamitin nila itong Blackwater Bossing o iba pang team na maging conduit. At yan ngayon ang pinaplano ng Meralco. Mukhang kumpiyansa rin ng Meralco na itong si Chris Newsome ay mapapapirma nila ng kontrata para ito ay mag-renew na dito. So sa ngayon masasabi natin na kapag nag-renew itong si Chris Newsome dito sa Meralco Bulls, makafo-focus na talaga sila dito sa mga trades na gagawin nila. At mukhang yan daw talaga ang binabalak ngayon ng Meralco. Kung sakaling makuha nila itong si Chris Newsome na talagang pumirma ng long-term contract, tsaka sila pipili dito kay Kaylan Tiongson at dito kay Jonel Policarpio. Ngayon kung hindi maging available yung mga yan, baka si Jeyo ang bohot naman ng Converge ang subukang kunin ng Meralco Bulls.